Ang patutunguhan natin dito is kung hindi ma-impeach si VP Sara, magiging Pangulo to ng Pilipinas. Tambalos-los. Sinusuka na ho ng kanyang mga kababayan. Mismo sa kanyang baluarte dyan sa Liti. Nilangaw ang animal. Ano to? Meeting sa Porok. Bantakin mo ha. Mismong mga kadugo niya, mga kalahi niya, sinusuka na siya. Paano pa kaya ang maraming Pilipino na hindi man lang siya kilala at hindi man lang siya kababayan, talagang lalo nang isusuka ang buhayang ito. At gusto pang i-impeach si Vice President Inday Sara. Anak ng kamuti, no? Pagkatapos nilinis ang pangalan niya ng ICI, hindi naman naniniwala ang taong bayan dyan. Wala na siyang kinalaman sa mga flood control at pangungurakot. Nagpakita sa publiko, nagpakita sa baluarte niya, ang resulta, binangaw. Anak ng kagwang na kahiya, no? Attorney Paulo Panilo, aba, hinubara ng maskara itong si Madriaga at nagpakita ng ebidensya sa social media at ayon sa kanya, hole, pero di kulong. Hole, tapos kukulong. Ayan yan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Para kung may na-upload agad kami, ma-notify kayo. Pero kung hindi po kayo na-notify, ibig sabihin, hindi po ninyo napindot ang notification bell. At supportahan po natin ang pangalawang channel ko po, ang Bisdak Historiador. Unahin po muna natin itong tungkol kay Tambalos-los. Nung akala ko ay fake news, pero totoo pala, no? Meron isang kaganapan dyan sa Liti. Ewan ko kung bakit hindi inorganize ng maayos ni Jam Maligno, no? At nilangaw tuloy. Pagkatapos po nilinis ng ICI itong hinayupak na Tambalos-los, nagpakita sa publiko. Baka siguro no, yung publiko ay naniniwala sa report ng ICI na wala siyang kinalaman sa paglilimas sa Kaban ng Bayan. Malabo po yan. Dahil ang tinuturo po ngayong mastermind sa mga ebidensya, pinagluluko lang tayo ni Bongbong Marcos, silang magpinsan, Bangag at Tambalos-los. Pero bago riyan, hindi po siya nakaligtas dito sa bagong banat ni ni Tiangco. Tony, pakinggan po muna natin itong banat ni Tiangco. Revelasyon kapalit na Sorry, hindi yan ito. Kinwestiyon ni Navotas City Congressman Toby Tiangco ang umano'y halos 6 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng Tingog Party List sa ilalim ng 2025 budget. Sa district representatives daw kasi dapat ito ibinibigay at hindi sa partido. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Tiba-tiba Isang katutak daw ang insertion ng Tingog Party List sa BICAM ng 2025 national budget. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, mahigit sa 70 projects ang umano'y nakapangalan o proponent ng Tingog Party List sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Katumbas ito ng mahigit 5.9 billion pesos. Kabilang dito ang ilang road projects sa Cebu, Batangas, Bulacan at iba pang parte ng bansa. Ayon kay Navotas City Congressman Toby Tiangco, katakataka at dapat itong ipaliwanag ng mga kinatawan ng Tingog. Dahil imbis na ang mga district congressman ang proponent, ibinigay umano ito sa grupo. Kung pagbabasihan ang transparency platform ng DPWH, hindi lahat ng mga nakalistang umano'y BICAM insertions ng grupo ay na-implement. Bagaman kasama sa 2025 GAA, hindi raw ito na ibaba for procurement. 3 nakaupong representative ng Tingog sa Kamara.
Kabilang dito ang asawa ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Grabe. Yeda Romualdez, anak niyang si Andrew Romualdez at si Representative Jude Asidre ng kasalukuyang may girian sa pagitan ni Navotas City Congressman Toby Tiangco dahil sa aligasyon ni Tiangco na may suhulang naganap sa botohan ng impeachment case ni VP Sara noong nakaraang taon sa Kamara. Ayon kay Asidre, kinakailangan maglabas si Tiangco ng ebidensya. Sa mensahe ni Tiangco sa Billionaire News Channel, sinabi niyang tanging mga pumirma sa impeachment lang daw ang nabigyan ng budget para sa infrastructure projects na ipinasok sa BICAM noong nakaraang taon. Mismong si resigned Congressman Zaldi Curao ang may pakana nito na anya ay paniguradong alam ni former House Speaker Martin Romualdez. Giit ngayon ni Tiangco, dapat nang bilisan ang pagdinig sa panibagong impeachment complaints laban kay VP Sara para makapag-focus na rin ang Kamara sa isa pang mas mahalagang issue, ang oil crisis. Kasalukuyan pa naming hinihintay ang sagot ni Asidre at ng Tingog Party List kaugnay sa umano'y budget insertion. Putang ina, pamilyang buhayan, oh, grabe. Sa mga Marcoses, lahat sila, puro mga buhayan, naglilimas sa kaban ng bayan. Dito sa mga Romualdez, lahat sila, pamilyang buhayan, naglilimas sa kaban ng bayan. Pareho sila, no? Asawa, anak ng kagwang tumutulong sa paglilimas sa kaban ng bayan. 6 billion po yan sa Tingog Pantelis. Di ba ho kayo dito, tamaan ng kidlat? Di ba kayo dito, tamaan ng hiya, mga animal kayo? Romualdez Marcos, sama-sama sa pangungurakot. Kaya ang resulta, ubos ang pera sa kaban ng bayan. O ito na mga kababayan ko, mukhang uulitin muli nila yung ginawa nila, no? Kay Vice President Inday Sara noong 2025, nagamit yung mga for our later release project. Pangako sa mga pipirma sa impeachment labang kay Inday. Mukhang uulitin muli. Kaya ganun pa man, ang taong bayan ay gising naman. At ang taong bayan, kilala naman. Kung sino itong mga buhayan na ito, butang ina, no? Grabe na yan. Sobra ng kasakiman. No? Sobra-sobra na po ang inyong paglilimas sa kaban ng bayan, kaswapang. Kaya ito, si Tambaloslos, ay nagkaroon ng prayer meeting. Pagkatapos po sinabi ng ICI na wala daw umanong kasalanan si Martin Romualdez, lumabas sa publiko si Tambaloslos, sa awa ng Panginoon, mabibilang lang sa daliri. 3 lang, no? 3 lang talaga ang kausap niya kasi kung marami ho yan, hindi sana nag-forward dyan sa harapan. May stop naman si Tambaloslos, ilang peraso lang nasa kaliwa. Hindi na lang sumama dyan sa gitna. Anak ng kamote, no? Iyan po ay, sa ano po yan? Sa Santa Fe, Leyte. Ayan. Sa kanyang pagbisita, Biyernes po yan, no? Santa Fe, Leyte. Dito ang patunay na ang mga Pilipino ay 100% ang itinuturo na kawatan ay si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Pareho sila magpinsan, no? Walang mga sumasalubong. Si Bungit naman kumakaway sa hangin. Pero ito, grabe, nagsalita ka talaga dyan. 3 lang, hindi dapat kinancel mo na yan. Huwag na lang natin itutuloy na, kaya naman mapicturan, mabidyoan pa tayo, sabihin nilangaw. Nilangaw mo lang, sobrang langaw yan. Hindi mahulugang karayo mga animal. O, ito na, mga Bisaya, no? Mga taga Mindanao na minahal si Tambaloslos. Tingnan mo sa baluarte niya. Walang katao-tao. Tapos sa takbong presidente. kung itong taong ito, kung hindi lang to nandadaya pagdating ng eleksyon, kung hindi lang niya pinapadisqualified yung mga kalaban niya, hindi yan mananalo sa pagkakongresista. Itong si Martin Romualdez. Sigurado bukya tong animal. Kaso ang problema kasi, ang estilo nila, pag may kumakalaban sa kanya, pinapadisqualify. Ganun po si Martin Romualdez. Kaya palagi siyang panalo dahil walang kalaban.
Hindi yan nananalo sa eleksyon. Nananalo yan dahil pinapadisqualify niya yung mga kalaban niya ginagago. O, ito na po ang resulta. Mismong baluarte mo, sinusuka ka. Yan ay nakakahiya. Siguro, naubos na yung dahil kay speaker, may akap, may tupad, may AX, may maip. Naubos na siguro yun. Kaya ang resulta, ayan, nilangaw ang animal. Ba't hindi nagtawag si Jam Magno ng mga kakampi? Okay, pakinggan po muna natin itong talakayin natin patungkol po sa banat ni Attorney Paulo Panilo laban dito kay Madriagang kidnapper. Nagpa-interview po kamakailan si Attorney Paulo dyan sa Isiminay. Pero ngayon po ay naglabas siya ng ebidensya. Ngayong araw lang ngayong umaga lang, mainit-init po. Hinubaran niya ng maskara itong si Madriaga. Pero bago po natin ilabas, panoorin po muna natin at pakinggan po natin ang mga interview niya at pagdepensa kay Vice President Inday Sara Duterte na ito ang pangarap ni Tambaloslos na ma-impeach si Inday. Dahil pag hindi ma-impeach si Inday Sara, panigurado, presidente ang resulta ni Attorney Pau Panilo. Narito po. Ang patutunguhan natin dito is kung hindi ma-impeach si VP Sara, magiging Pangulo to ng Pilipinas. Correct. So, syempre, hindi papayagan ni VP Sara na makalabas ng kulungan tong ganitong klaseng tao. Umpisa natin sa credibility, 'di ba? Ito, sa isang banda, meron kang kidnapper for ransom, leader ng kidnapping for ransom group, top 5 most wanted in the Philippines for kidnapping bago siya na-aresto. Tapos pangalawang pagkakulong niya na ito. Versus yung ikalawang Pangulo ng Pilipinas na walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng krimen, maliban din sa gawa-gawa na lang na binabato sa kanya ngayon. Ang sumusuporta sa testimony niya, 7 tao na hindi rin matatawaran ng integridad. So una dyan si Major General Jose Ariel Niembra, dating PSG commander. Pangalawa si Brigadier General Randolph Cabangbang, dati ding PSG commander. Pangatlo dyan ay si VSPG Commander Colonel Raymond Lachica. Yung dating OVP spokesperson at dating acting PCGG chairman, si Attorney Reynold Monsayak. Si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na dating Department of Education Security Officer at si Miss Ana Magnaye na isang events organizer based in Davao. So kung i-compare mo lang yung credibility, wasak na wasak si Madriaga, 'di ba? At also din kahit yung numero, kasi itong 7 to plus VP Sara, kino-corroborate nila yung mga testimonya nila eh. Pero si Madriaga, so far, mag-isa. At mukhang walang nagko-corroborate sa testimonya niya kahit isang tao. May narinig tayo kay Attorney Palad na suddenly, last week lang, sabi niya, yung mga kasama niya daw sa kidnapping for ransom, kaya daw suportahan yung testimonya ni Madriaga. So gano'n na naman tayo. Balik na naman tayo dun sa walang kredibilidad na mga tao ang nagbabato ng putik kay VP Sara. Kung may criminal... Stop muna tayo doon, no? Tangina, ang ganda ng sinabi niya sa bungad na kapag hindi ma-impeach si Vice President Inday Sara, ay siguradong presidente na. Puntang ina, no? Yan, sasakit ang ulo ng mga komunista dito. Nga dilawan, pinklawan, bubunistang tanganista ni Bangag, pati itong si Martin Romualdez, paano hindi sasakit? Pag naging presidente si Inday Sara, kulong silang lahat eh. At si Madriaga talagang mabubulok sa bilangguan habang buhay na yan. Inumin na to, talagang iyak sila dito. Kumbaga suicide yung ginagawa nila labang kay Inday Sara.
alagang maging presidente. O ito, mga bubunistang tanganista ni Baki, pati mga pinklawan. Ang pinag-uusapan dito, kredibilidad. No? Sinong may mas kredibilidad? Yung si Inday Sara at saka yung pito, no? Na mga testigo, no? Mga general pa yung iba. Mga dating mga militar. O itong si Madriaga na kriminal at yung kasamahan daw niya na mga kriminal mag-testify din. Sino ang paniwalaan natin? Don't tell me mga kriminal, mga animal kayo na wala kayong kwentang tao. Tuloy, Atty. Pao. Record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama. Di ba? Nakakuha ko yung punto mo eh. Pero ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. Correct. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya doon sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayak sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayak, kung yung pera galing kay Colonel La Chica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yun kung gusto niyang... Pero palibasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng imbentong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung mga sinasabi. Parang ang nangyari, yung naghatid daw ng pera, no, sa hinahatiran, anak ng kagwang magka-opisina pala. Pero sabi ni Madriaga, naghatid doon sa lugar na malayo. Putangin na, magka-opisina, dyan na lang hinahatid. Hindi ng script. Tuloy, attorney. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media na mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero, actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara noong June 2022. So, yung iba nagsasabi, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration. Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya, ang kilala lang ni VP Sara sa Easy Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-a-attend na lang para sa Easy Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ang totoo naman talaga kasi is itong Easy Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong Easy Pilipinas. Hindi rin totoo na si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to. Hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga. Ba't niya naman mauutusan or popondohan ito?
Kaya niya lang kilala itong EC Pilipinas dahil kay Attorney Ryan kilala. Abogado. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya. May picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnayen na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya. Parang umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos, para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin doon sa complaint affidavit, inattach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP. Oh, yan ang pinakamalaking sampal. O ito, balikan natin yung EC Pilipinas muna. Kasi makaka-relate ho ako dyan eh. Kasi may grupo kami kay Tatay Digong that time, no? I am Duterte. At saka sa kay Vice President Inday Sara din, sumasama rin ako. At saka bumuo rin kami ng para kay Inday Sara, Mayor Inday Sara Duterte International Movement, no? Yun yung binuo namin. So, ako po yun talaga nagtatag ng grupo na yun. So, yung grupo namin, noong kay panahon ni Tatay Digong na I am Duterte, sinama lang din ho namin dito sa kay Inday Sara. Kaya ginawa ko, Mayor Inday Sara Duterte International Movement. MISDIM nga tawag doon eh. Kasi makakakonek tayo. Ang sabi kasi ni Atty. Panilo, si Madriaga daw talaga yung bumuo ng EC Pilipinas. So pag si Madriaga ang bumuo ng EC Pilipinas, it doesn't mean na si Inday Sara yung nagpupunto dyan. Hindi si Inday, parang ipapalabas ninyo na inutos ni Inday Sara yan. Pinapalabas ninyo na pinapunduhan Inday Sara yan. Pinapalabas ninyo na itong si Madriaga, sinabi ni Inday Sara na bumuo ka ng grupo para sa akin. Hindi po. Walang ganun. Volunteer group nga ho kayo. Pag volunteer group kayo, parallel group, walang kinalaman diyang yung tao na sinusuportahan ninyo. Out si Inday dyan kung anong pinanggagawa ho ninyo dyan. Yung iba nga dun, ginagamit pa ninyo yung pangalan ni Inday Sara, pangalan ng mga Duterte para kumita. Kagaya itong EC Pilipinas, na sabi may bilyon-bilyon daw yung pundo. So nagamit pa ang mga Duterte dyan. At pwede ka pang makasuhan dyan dahil hanggang ngayon, ginamit mo pa rin. Tapos ng eleksyon, pinagkakitaan mo pa rin eh. Kasi kami, sa panahon ni Tatay Digong, mayroong kaming I am Duterte volunteer group. Hindi naman inutos si Tatay Digong yan sa amin. Voluntaryo nga kami to support Duterte. Yung pundo na yan, kanya-kanya kaming ambagan. Sahod namin nung panahon na yun, pagkatapos ng sahod, yan, pinupunta talaga namin sa pangangampanya. Ganun kami dedicated kay Tatay Digong. Lahat yung headquarters namin, sarili namin, may magboboluntaryo. Pero hindi kami na tumatanggap ng pera. Kasi kami, nagpiprinta ng t-shirt. Yung tolko, yan, pintura, yun ang hinihingi namin. Pero pera, hindi. Mga damit yan. Nagpiprint kami. Tapos, anong nanalo na si Tatay Digong, ginawa namin I am Duterte humanitarian group. Nagiging humanitarian group na tuloy kami nung volunteer kami. Nung pagpasok din ni Inday Sara, nagtayo rin kami ng grupo, MISDIM. Mayor Inday Sara Duterte International Movement. Pero hindi po kami hindi po namin pinapalabas na si Inday Sara ang tutos sa amin. Hindi. At kailanman hindi kami nakipagkita nga kay Inday. Kasi ang amin, pure lang kami na volunteer. Gusto lang namin manalo si Inday Sara at si Tatay Digong. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ito po si Atty. Panilo na wag niyo pong isipin na kailala kayo ni Inday Sara, may grupo kayo, putang ina niyo, kapal ng mukha niyo. Ito, naglabas po ngayong araw si Atty. Panilo ng mga ebidensya. Sabi ni Atty. Panilo, hole pero di kulong, puwerba na hindi kilala ni VP Sara si Madriaga. So marami po siyang pinapakita. Ito, mas maganda po ito, naglabas sila ng ganong mga ebidensya para maliwanagan po, no? Kasi maraming mga putang na kung ano nang pinagsasabi ng mga animal.
Ito, isa-isahin natin. Ito yung unang bungad ni Attorney Panilo. Close daw siya sa pamilya Duterte. Anak ng kamote. Sabi ni Attorney Salpanilo, Attorney Paulo, kung kakilala ka, kung kakilala ka talaga at close sa pamilya Duterte, bakit hindi ka imbitado sa inaugurasyon ni BP Sara? Patay ka diha. Lalo na kung inutusan ka, di umano, ni BP Sara, buuin ang isip Pilipinas para sa kampanya. Ayan ang maliwanag dyan. Volunteer nga lang ang mga animal. Ginamit ko si Inday Sara. Kung personal aid o tauhan ka naman ni BP Sara, bakit naman kailangan mo pa ng imbitasyon para dumalo? Siyempre kung personal aid ka, kakilala ka, pag may mga event, hindi na kailangan na padalhan kita ng imbitasyon. Kilala ka naman, pumunta ka na. Matik ka na, kasama ka na sa programa. Kaso nga, ang hindi kilala kasi, yun yung pinapadalhan ng imbitasyon. At naglabas po ng parang conversation, ito po, ito yung matindi. Text messages na nagpapatunay na replacement lang si Attorney Kilala, na replacement lang ni Attorney Kilala si Madriaga sa inaugurasyon. Baga last minute, hinugot si Madriaga. So ito yung unang post sa kaliwa, sabi dito, Good PM. This is Attorney Ryan Kilala of ISIP Pilipinas. I received the invitation. It is doktor, putang ng doktor. Doktor kidnapper, naging doktor to. Dr. Ramil Madriaga, who will be attending on June 19. We may get in touch with him through the following details if needed. So nagbigay ng cellphone number si Attorney Kilala, cellphone number ni Madriaga at email. Thank you at mabuhay. So may reply dito, well noted po. Text of Kilala to RSVP number, no, Magnaya. Kay Magnaya, no, ito yung text. Tapos ito nag-reply. My email address is Ramil Madriaga. This is Ramil Madriaga representing ISIP Pilipinas, Vice Attorney Ryan Kilala, thanks. So si Madriaga yung parang pumalit kasi si Kilala hindi available. Kasi sabi daw si Kilala yung kilala ni Vice President Inday Sara. Nag-reply, chat uli. Good morning, sir. Ma'am, this is Dr. Ramil Madriaga representing ISIP Pilipinas. Ito yung mga conversation na patunay na replacement lang talaga si Madriaga. So yung ISIP Pilipinas, naimbitahan, swertin yung mga animal kayo, no? Naimbitahan pa kayo, tapos nang naimbitahan kayo, sasabihin nyo, nakilala na kayo. Kayo na yung security group ni Inday Sara. Kayo na yung gumawa ng Vice President Security Group at nagiging PSG na kayo. Dyan pa lang, alam na ng tambayan, hindi ka kilala ng Vice President Inday Sara kasi kung kilala ka, dapat hindi ka na magpakilala. Nagpakilala ka nga na ikaw si Madriaga, na replacement ka ni Kilala. Anak ng kamote. Yan, debunk yan. Tapos ito pa. Yan. Tanggalin natin to. Sunod. Kapos lang to sa social media ngayon. Ito naman yung pinakita, imbitasyon ni Attorney Kilala sa inaugurasyon bilang kinatawan ng ISIP Pilipinas. Ito pala yung invitation letter. From BP Sara Duterte, subject guidelines guest June 3. Ayan, nakalagay may pizza pa. Kompleto yung detalye. Good day, Attorney Kilala. Ito yung imbitasyon. This serves as your invitation to the inauguration of Vice President-elect Sara G. Duterte, respectfully requesting
for your confirmation by June 13. RSVP Sijin Group at this email address. Ayan, thank you. Very truly yours, Vice President-elect Sara Duterte. So salin pusa lang pala to si Madriaga. Last minute, ipinalit. So nung ipinalit, pinapalabas na niya, kilala ako ni Inday Sara. Ang tangingot nyo naman. Swerte ka pa nga, naimbita kang buang ka eh. Tapos ngayon, pinagmamalaki mo pa. Nako! Kilala ko ni Inday Sara, hindi ka nga kilala. Huwag mo na i-insist. Taka na, nakasilpi ka lang, kilala ka na. Pasilpi ka na lang, empleyado ka na, buang. O ito pa, may nilabas pa. Na ebidensya si Attorney Panelo. Ang sabi naman dyan, ito close daw siya. Putang inang close animal. Ito yung sabi ni Kilala. Isa pang patunay na hindi kilala ni VP Sara si Madriaga ay hindi siya imbitado sa inaugurasyon ni VP Sara. Ito yung statement mismo ni Kilala ha. Ako ang naimbitahan para kumatawan sa IC Pilipinas. Kaya lang, nakadalo si Madriaga dahil hindi ako pwede sa araw na iyon. Tinext ko ang RSVP number para siya ang maging replacement ko sa inaugurasyon. Oh, di napahiya ka ngayon. Replacement ka lang pala tapos sasabihin mo close kayo ni Inday Sara. Ang tanga mo, no? Ay nga, ito pa. Gusto lang makisawsaw ang animal. Gusto lang magpasikat. Siguro humingi ng posisyon, hindi nabigyan ng posisyon. Kasi hindi naman kilala. Ito pa si Kilala. Naglabas po ng sabi. Ito ay statement ni Kilala, panigurado, pinanumpaan po ito, no? Hindi magkakilala si VP Sara at Madriaga, kaya hindi totoong inutusan niya si Madriaga buuin ang IC Pilipinas. Sa katunayan, ako ang nag-arrange ng unang virtual meeting ng IC Pilipinas. Sa putang ina, kay VP Sara noong October 2021 dahil hindi nga sila magkakakilala ni Madriaga. O isipin mo. Nagamit pa si Kilala, anak ng kamuti ng kidnapper. Ito yung Sara D. Duterte. BTW. Ano BTW? Sorry Hindi na ako mahilig sa abbreviation eh. Pwede ka ba namin ma-invite online via Microsoft Teams sa General Assembly ng IC Pilipinas? Ito na yung si Kilala. Nag-approach na kay Inday Sara para sa inspirational message. Inspirational message lang Kahit 10 minutes lang kasi alam ko busy ka masyado. Kung kailan most convenient schedule mo, kami mag-adjust sa'yo. Anak ng gamuti Ito, butang ina niyo Kilala pala kayo ni Inday Sara Ayan, si Kilala mismo nag-approach kay Inday Sara, so hindi si Madriaga. Ito yung reply, sir, alam nyo po, no, na di ako takbo ng Pangulo. si Inday Sara, rumeply kay Kilala. Yes, Mayora, yung ISIP naman, Initiative for Social Justice Innovation. Ang progress talaga, ikaw talaga ang naging inspiration nila na tumulong sa kapwa. Anak ng kaguwang, no? Alam mo, Kilala, kasalanan mo rin. No, bakit ka pa nag-approach kay Inday Sara? Sa bagay kasi, eleksyon, no? Alam mo naman ang mga Duterte, hindi naman mga isnabira yan, isnabiro. Talagang pinagbibigyan, no? Lahat ng mga mag-approach sa kanila kasi hindi naman oligarkiya ang mga yan. Madaling lapitan nga, mantakin mo 10 minutes virtual message. Pagbibigyan. Pinagbigyan nga ni Inday Sara. So yun yung pinapakalat ngayon sa social media ng mga pinklawan-dilawan, mga bubunistang tanganista. Na ebidensya ko, no? Yun yung virtual meeting yun, pero hindi talaga meeting yun. In-invite lang si Inday Sara para magsalita ng 10 minutes lang, inspirational message. So, siyempre, ang mga Duterte, alam mo naman, hindi naman talaga yan mga isnabiro-isnabira. Talagang papaunlakan ka. So, ito, next, ito yan naman. Sahin natin.
Ito yung sinasabi ni Madriaga. I started providing security and political advice to the Mayor Rodrigo Roa Duterte in 2016 and in 2018. Paano ka nag-provide ka ng security group, political advice kay Tatay Digong? Advisor kang buang ka from 2016 to 2018. Ang tanga mo naman. Kakakilala mo lang kay Inday Sara noong 2021, hindi mo nga kilala eh. Dahil lang kay kilala. Na virtual message lang, kaibigan na, close na empleyado ka na, nagiging political advisor ka na. Tapos dito 2016-2018, ang tanga mo. Gumawa ka ng script. Then President Duterte introduced me to the Mayor Sara Duterte for intelligence gathering work in 2020. Tangina, I formed ISIP Inday Sara Duterte Philippines upon her instruction. Butang ina, dyan na nga oh. Magpa-virtual message ka nga kasi hindi mo kilala si Inday Sara tapos sasabihin mo si Inday Sara nag-instruct sa'yo. Tanga mo. BP Sara, hindi totoo. Wala akong personal o professional na relasyon kay Madriaga. In fact, bago nasa publiko ang Madriaga affidavit, hindi ko maalala na nakilala o nakasalamuha ko siya. Hindi ko pinabuo ang ISIP Pilipinas. Ang kilala ko lang, ang ISIP Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So, ang pagkakaalam ni Inday Sara, si Attorney Ryan Kilala, yung ISIP Pilipinas. Walang Madriaga kasi proxy nga lang ho ito. Putangin na, dito pa lang, dali ka na dyan, 2016-2018 eh. Pero nakasalamuha mo si Inday Sara via virtual. Virtual lang ha, 2021. Sa pamamagitan ba kay Attorney Kilala. Putangin na, dali ka na dito dong. Mabubulok ka sa bilangguan. Yung script ninyo, nasa bilangguan na, lalo ka pang mabubulok. Again, sa mga nagtatayo ng grupo, kay Inday Sara, alam nila yan. No? Na nagtayo sila, hindi sila kilala ni Inday Sara. Bonus na lang kung si Inday Sara ay maimbita mo sa isang Zoom meeting or pupunta mismo sa event para magbigay ng message. Bonus na lang yun. Pero kahit pumunta doon yung ali or nasa virtual message ka meeting, huwag mong isipin dong, putang ina nyo. na kayo ay kilala ni Inday Sara. Na kayo ay kaibigan at nagiging staff pa kayo. Ang kapal ng mukha nyo. Mahiya kayo sa inyong mga balat kawatan. Kawatan ka na, sinungaling ka pa, kidnapper ka pa. Yan ang mahirap dyan. Huwag masyado. Putang ina kami, nakailang grupo na kami. Hindi man lang namin pinapunta si Inday Sara. Si Tatay Digong. Alam mo kung kailan ako nagkwento kay Tatay Digong na Tatay Digs, nagpagawa kami ng grupo. Nagtatag kami ng grupo para sa iyo. Para sa pangangampanya. Sorry. Nung kamakailan lang, bago si Tatay Diggs kidnap, papuntang Dahig, di ba pinatawag kami, mga DDS vlogger, ilan-ilan. Doon ko kwento kay Tatay Digong, kailan lang, hindi na presidente si Tatay Digong eh. Bakit ko kwento? Para lang alam ni Tatay Digong na hindi lang ako political vlogger, hindi lang kami. Hindi man ako nagtatag doon, pero ng grupo, pero kasama kami. At ipinagmalaki ko kay Tatay Digong, tapos na ng termino niya, para hindi naman sasabihin ni Tatay Diggs na kailangan ko ng posisyon. Kailangan namin ng posisyon. Hindi namin kailangan ng posisyon. Bantakin mo yung grupo namin, itinatag namin 2015. 2015. No? Ni minsan, hindi po kami nag-attempt na pumunta kay Tatay Digong, makipag-usap. 2015 hanggang presidente si Tatay Digong, buo pa rin yung grupo namin. Na-convert na nga yung sa humanitarian group. From I Am Duterte Volunteers Group noong pangangampanya, 2015, nanalo si Tatay Digong, nagpasya kami, nagawin na lang na ipagpatuloy namin yung grupo grupo namin, pero ang purpose para magkawang gawa.
nagiging I Am Duterte Humanitarian Group. Talagang narehistro namin sa SIC. Para patunay na lehitimo kami. Pero, hindi po kami nag-attempt na pumunta mismo kay Tatay Digong sa Malacanang na magmalaki. Na ito po kaming grupo. Alam nyo po saan namin ipinakita yung libro na yon? Lahat kasi ng ginawa namin ng pangangampanya na libro namin, ibinigay po namin kay Senator Bongo. Kasi nung eleksyon, si Senator Bongo kasi yung nagbibigay sa amin ng mga bowlers at mga Duterte shirt at saka yung mga ibang yung mga tarpaulin. Kasi kung wala kaming tarpaulin din, sako na lang ginagawa. Yun yung nandoon hanggang ngayon sa opisina ni Kuya Bongo, pero ewan ko lang kaya kung nandoon pa rin. Hindi ko alam. Tapos, nung natapos na termino ni Tatay Digong, at saka ito pa, ang pinakaunang grupo na sumuporta kay Tatay Digong, sa war on drugs kami. No, nagsanipyorsa sa lahat ng mga grupo Duterte Group. Nagkaroon kami ng rally dyan sa Lunita. Kasama pa namin noon si Ninyo Calvo. Umano rin siya sa amin sumakay sa mga rally to support war on drugs si Tatay Digong. Hanggang dulo. Hindi po namin iniwan si Tatay Digong. Pero hindi po kagaya kay Madriaga na sinabi namin, kilala kami ni Tatay Digong. Nagiging presidential group security kami. Putang ina niyo. Sarap boss. Sampalin. Walang ganun. Hindi namin pinagmalaki. Nabanggit ko na lang po yan kay Tatay Digong noong kailan ba kami nagkita? 2023? I think 2023, no? After termino na ni Tatay Digong, 1 year ago na. Simula ng pagkababa niya sa pagkapangulo. Pininto ko sa kanya. Sabi ko, Tatay Digong, gusto ko lang malaman mo na noong 2015, nung kasagsagan ng pangangampanya, gumawa po kami ng grupo. Karamihan po taga Davao kasama namin mga seaman. I Am Duterte Volunteers Group. Na hanggang ngayon kasama pa rin namin sila. Sabi ko kay Tatay Digong. Ang sabi pa nga ni Tatay Digong, Bisdak, pag may pagkakataon, gusto kong imbitahan ko kayong lahat. Yung sa I Am Duterte Group na grupo. Kakain tayo. Yun yung sinabi ni Tatay Digong. Pero hindi na po nangyari yun. Nakakain kami kasi nga nagka-problema na. Tsaka nabisi na rin ako pagtatanggol kay Tatay Digong, kay Pastor Kibuloy. Pero kailanman hindi po namin isinigaw sa taong bayan na kami ay may grupo. At kilala namin si Tatay Digong. Gaya dito sa animal na kidnapper na ito si Madriaga. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.